Lihim ang naging kasal namin ni Enzo. Tanging ang kaibigan ko lamang na si Belen ang witness sa side ko at ang aking kasama. Saglit lang din na dumalo si Mr. Galvez, ang kanyang ama. Bago naganap ang kasalan, kinausap ko muna si Kuya Enzo na ayoko magpakasal na matali sa isang relasyong ako lang ang nagmamahal. Kuya Enzo, ayoko magpakasal sana. How many times I told you? Ha, Nicole, don't call me kuya. Hindi na ako ang dating Kuya Enzo mo na palagi mong kasama noon sa kumbento. Natahimik akong bigla sa kanyang binitawang salita. Tama nga naman, ibang-iba ito noon na may kunting malasakit pa ito sa batang Nicole na nagkakatuwaan pa kami noon kapag inuutusan kami ng separyora na mamalengke. Pero ngayon, hindi ko na ito makitaan sa kanyang mga mata. Ang pumalahaw ay ang pagkadisgusto na tila napipilitan lamang sa biglaang nangyayari sa aming dalawa. Dahil ayokong matali sa'yo na alam ko namang napipilitan ka rin naman. Sigaw ko. Just shut up. Do whatever I command you and don't make any mistake that ruin my reputation. Yun lang ang tanging mahalaga sa kanya, ang pagkakakilala sa kanya ng mga tao. Higit ang nasa mga alta syudad at ayaw niyang masira ang iniingatan niyang pangalan, ang pagiging isang chairman of the board ng Galvez Group Ltd. at ang ibang mga negosyo ng pamilya nila na siya ang may mga hawak. At anong gagawin mo sa akin? Ha? Trophy wife? Panguiyam ko sa kanya. If there's a term more than a trophy wife, then you're right. Ayaw mo pa nun? Woman chase me, Nicole. Nagkakandara pa lang matikman ang isang Enzo Galvez. Pero sa'yo ko lang ibinigay ang corona. So take it as a wonderful prize. Being Mrs. Enzo Galvez is a dream come true for all the women out there na gustong makasama ako sa kama. And you won the position in my fuckable urge. Taas noon niyang sambit na nakataas pa rin ang makakapal niyang kilay. Nagpakawala ako ng buntong hininga. Gusto ko pa sanang magsalita pero wala rin namang katuturan dahil hinaharangan niya ang gusto ko sanang sabihin. There is no use insisting this nonsense conversation, Nicole. Prepare for the wedding tonight and leave my study room now. Pigil ang aking luhang tahimik na lumabas sa kanyang study room. Oo, kasal na namin mamaya kung saan lugar man ay wala akong kaalam-alam. Siya ang may plano ng lahat. Pati ang susuotin ko ay dumating na rin kanina. Ni hindi ko man lang ito tinapunan ng tingin at buksan man lang sa kahon. Nandito pa rin ang pait ng dibdib na ang kasal ang siyang pinakamasayang araw. Higit pa sa tulad ko na inaasam-asam ko ito noon. Tulad man ng aking pangarap na makasal kay Kuya Enzo, ang lalaking nag-iisang minamahal ko noon pa man. Ngunit sa sitwasyon namin ngayon, bakit lungkot ang nararamdaman ko? Senyales ba ito na hindi ako liligaya sa piling niya? Huwag mo nang itanong pa, Nicole. Alam mo na ang sagot niyan. Bulong ko sa aking sarili habang nakatanaw lamang sa malayo. Naghihintay ng oras para sa kasalang magaganap mamaya. Tinawagan ko si nanay para ipaalam sa kanila na ikakasal na ako mamaya. Anak, Nicole, bakit biglaan? Ha? Tanong nito. Nay, patawad. Negosyante kasi ang mapapangasawa ng anak nyo. Abala ito palagi, lalo na at limitado lang ang panahon niya para asikasuhin ang kasal namin. Pagsisinungaling ko kay nanay. Bakit nak? Foreigner ba ang magiging asawa mo? Hindi naman po, Nay. Negosyante lang po. Nabuntis ka ba niya at pinakasalan ka agad? Pag-uusisa ni nanay. Humanap na lang ako ng ibang dahilan para makumbinsi ko ito. Hayaan niyo, Nay. Dadalaw kami dyan kapag may panahon na siya. Kahit imposibleng mangyari ang sinabi ko kay nanay, ay pinakampante ko lang ang isip niya. O sige anak, hihintay namin kay dito. Alam kong mabait ang mapapangasawa mo. May tiwala naman ako sa'yo na hindi ka magpapakasal ng biglaan kung hindi kayo nagmamahalan. Naumid ang aking dila sa sinabi ni nanay. Paano na lang kapag nalaman nila na ako lang ang nagmamahal, tiyak na masasaktan sila. Pagkatapos ng aming kasal na ginanap sa isang penthouse,
ay parang wala lang. Umalis agad ang kanyang ama kasama ang judge na nagkasal sa amin. Sumunod naman si Enzo na umalis. Hindi ko alam kung saan ito pupunta. Basta na lamang ako iniwanan ni walang pasabi. Naiwan kami ni Belen na pauwi na rin ito. Ano, okay ka lang ba dito, Nicole? Nahihimigan ko ang kanyang boses na may pag-aalala. Hindi ko man isinatinig kay Belen ang tunay kong sitwasyon, ay ramdam kong alam niya na base sa pinapakita ni Enzo sa akin. Mula pa kaninang nagsimula ang kasalan, para lang kaming mga tuod, walang imikan, tanging idol lang ang lumabas sa aming bibig kanina. Sumpa ang walang laman, masakit, sobrang sakit, na humantong sa ganito ang pangarap ko. Ang dasal ko sa puno ng mangga noon na magiging masaya ang pag-iisang dibdib ko kasama si Kuya Enzo ay kabaliktaran. Natupad man ang aking pangarap na sa kanya maikasal, ngunit nang magiging buhay kong kapiling siya ay tila kabaliktaran pala. Okay lang ako, Belen. Pinatatag ko ang aking loob na hindi masyadong mahalata niya. Abalang tao ang asawa ko, kaya normal lang ang ganito. Pilit akong ngumiti sa harapan ni Belen. Kita ko ang paglamlam ng kanyang mga mata. Nicole, hangad ko ang kaligayahan mo. Alam ko matatag ka, pero kung hindi mo na kaya, huwag kang magtitiis ha. Niyakap niya ako at napaluha ako ng lihim. Batid kong ayaw din niya ang kasalang ito para sa akin. Nandito na ako. Gagawin ko na lang ang aking responsibilidad bilang asawa ni Enzo. Kanina pang umalis si Belen, ibang-iba talaga ang kasalang ito. Bilyonaryo ang naging asawa ko, ngunit ni isang putahe ng handaan, wala man lang. Andito pa ako ngayon sa kusina, naghahanap kung ano ang lulutuin para sa hapunan. Mag-isa lamang. Napahawak ako sa aking wedding ring, isang mamahaling diamante. Kumikinang pa ito. Kasabay ng pagkinang ay ang panlalabo rin ng aking mga mata na natabunan na ng luha. Hindi kayang takpan ng kinang ang sakit na bumabalot ngayon sa aking dibdib. Sakit na hindi ko alam kung hanggang kailan mawawala. Bakit ka pa nagluluto? Naputo ng aking agam-agam nang marinig ko ang boses ni Enzo sa aking likuran. Mabilis kong pinahid ang aking luha. Ayokong makita niya na ganito ang itsura ko pagkatapos ng kasal namin. Walang pagkain. Alangan namang tumunganga lang ako dito. Umalis ka rin naman pagkatapos ng kasal. Tanging sambit ko na lamang. Hindi ko man lang siya nilingon at inabala ang sarili sa paghiwa ng karne. Stop what you're doing. We're leaving now. Nahinto ako sa paghiwa sa sinabi niya na aalis kami. Hinubad ko ang suot kong apron at hinarap siya. At saan naman tayo pupunta? Malamig kong tanong. We will be flying to Italy at 10 o'clock for our honeymoon. Enzo, POB. Things get even worse. Na isa-isang nag-atrasan ang aming mga investors dahil sa hindi natuloy naming kasalan ni Mika at ang pag-atras ng pamilya Valdez sa pinakamalaking pagsasanib-sanang negosyo ng aming kinakasa. Look what have you done, ha, Enzo? Singhan lang matandang Galvez sa biglaang pagkahuli namin ni Nicole sa silid niya mismo na nagtatali kami sa kasagsagan ng engagement party. Fuck this urge. Dahil sa hindi mapigilang libog ko sa kanya, damay lahat, and now I face the consequences of my action. I'll take all the responsibility. Gagawa ako ng paraan para maayos lahat to. Determinado kong saad. Napapahila mo sa mukha, when in reality, I don't even know how to handle this mess. Nakagagawan ko lang din. Gagawa ng paraan? How? Damn it! Kulang na lang, gilitan ako sa leeg ng matanda. Dagdagan pa na ipinilit ng mag-asawang Valdez na pakasalan ko si Nicole. Kung hindi, isisiwalat nilang lahat ang kabalustugan ko. Mas lalong gumulo ang isipan ko when Dad offers me a second option, a plan B rather, na kung hindi sinika at aatras ang pamilya Valdez in case lang na hindi namin akalain na magkakatotoo talaga, ay hawak din namin ng isang gustong mag-invest sa aming 3 companies
Ang pamilya Lourdes. Mary the daughter of Segundino Lourdes. That's our plan B. Para masalba ang ibang negosyo. Hindi ako nakaimik na nag-iisip pa rin. We already planned this, Enzo. Now, call Mr. Lourdes. Tell him that you are ready to marry his daughter. No, I won't marry his daughter. I changed my plan, and that's my final answer, Dad. What? Are you insane, Enzo? Stick the plan. That's my order. Napanguwi ako sa utos ni Daddy. Pinal na ang aking desisyon. Pakakasalan ko si Nicole. I will marry Nicole, Dad, whether you want it or not. For the sake, anong makukuha mo sa babaeng yan? Isang batang galing sa ampunan? Makakatulong ba yan sa negosyo ko? Ha, Enzo? Instead, sakit lang yan sa ulo mo. Tumayo na ako na hindi pinakinggan ng anumang lumabas sa mga pang-alipusta sa bibig niya. Wala ka rin palang pinagkaiba sa kapatid mong si Lucas. Baliw din sa hampas lupang taga-ampunan. Nagpantingan tenga ko sa sinabi ni Daddy. Sa lahat ng ayaw ko ay ikumpara ako sa pisting si Lucas. Nilingon ko si Daddy. Don't compare me to your idiot son, Dad. Never in my whole life na mababaliw ako sa babae. I brought Nicole to our mansion. Disgusto man ni Dad sa desisyon ko, pinangatawanan ko ang nangyari and decided to marry her without a doubt. Kinuha ko ang pinakaiingatan kong singsing. Mom gave it to me before she passed away. Naibibigay ko lang ito sa tanging mapapangasawa ko lang. I put it into my pocket and called Dad kung dadalo ba ito sa kasal namin. He didn't respond. Hindi na ako nagpumilit pa. Lumabas ako sa duty room since I brought Nicole in our mansion. Dito ako namalagi sa tuwing uuwi ako galing trabaho. Ayoko rin itong biglain. Like me, nag-a-adjust din ako sa biglaan naming pagsasama. Let's go. We're getting late. Nasa penthouse na si Judge Baltasar. Naabutan ko siyang nagbibihis na nahirapang isara ang zipper sa suot niyang simpleng satin wedding dress with back zipper. Hindi ko maisara sa likod. Mahina niyang sambit na nakatingin sa akin na nakabungad sa pintuan kaya nilapitan ko ito. Turn around, commanded her in my husky voice. Dahan-dahan kong isinara ang zipper sa kanyang likod but before I close it fully, I touch her bare skin and kiss it. Enzo, napaigta dito sa paghalik ko. Nagkatitigan pa kami sa salamin. Nicole has a gorgeous body. She's the epitome of a simple yet elegant look. A morena type, her figure is in the right proportion. Big bust, small waist, and wide hips. Binago ng mahabang panahon na hindi ko na siya nasilayan pang muli since we part ways at the bus terminal. Why? I asked her calmly when I touch her shoulder and kiss her neck. 3 beses pa lang may nangyari sa amin. And nagsisikip na naman ang pantalon ko. Baka malate na tayo. Saad nito, habang panay pa rin ang halik ko sa leeg niya. Enzo, kasal natin ngayon. Huwag mo namang markahan. Pagsusumamo niya, I sighed to calm myself and look at her in the mirror. I'll wait outside. Bilisan mo mag-ayos. Tanging sambit ko na umalis ng silid para sa labas ko na ito hintayin. Natapos ang aming kasal na tahimik lamang. Dad surprisingly arrived the moment we took our short vow. This is the most important day in my life at ang sorpresa niyang pagdating kahit labag sa loob nito ay lihim kong ikinatuwa. Nicole had a friend beside her to witness our marriage. Gustuhin ko mang maging bongga ang special na araw namin. This is not the right time. Hindi ko ito prioridad. Ang importante sa akin ngayon ay maisalba ko lang ang kahihiyan ni Nicole sa pamilyang umampon sa kanya na walang lalabas sa media sa tunay na nangyari. Pagkatapos ng kasal, umalis din agad si Daddy. Gayon din ako upang kausapin si Mr. Lourdes to invest us. Unfortunately, his secretary informed me na nasa Italy ito. Mr. Galvez,
If you want to talk Mr. Lourdes personally, he is ready to meet you in Italy tomorrow at 9 in the evening. Sa sinabi ng kanyang sekretarya, dahil na rin sa gusto ko itong makausap, walang pag-aalinlangan akong nag-book ng ticket and decided to go there with Nicole para na rin sa honeymoon namin. Bumalik ako sa penthouse kung saan doon ko iniwan si Nicole. Naabutan ko itong nagluluto. Pero gabi na, hindi pa pwedeng ipagpabukas na lang natin ang pagbiyahe? Do whatever I told you, Nicole. Now, get dressed. May importanteng tao kong kakausapin doon. Pero nasa mansyon ang ibang gamit ko. Napahilamos pa ako sa mukha. Okay, let's get back to the mansion. Pero paano tong mga niluto ko? Damn it! Itapon mo yan. Time running fast, Nicole. Bulyaw ko. In my desperate state, 18 to 20 hours approximately ang flight to Italy at konti na lang ang natitirang oras knowing that Mr. Lourdes is a strict and on-time person. Ito na lang ang pag-asa ko ngayon to convince him na mag-invest without the deal na ipakasal sa anak niya dahil yun ang napagkasundoan nila ni Daddy for the strong partnership ay dapat nasa mga kaalyado lang umiikot ang kumpanya. Nasanay na ako sa ganitong kalakaran mula nang naging bahagi ako ng mga naglalakihang negosyo ni Daddy. Competition, rivalries, greediness, power ay hindi na bago sa akin. Mas nagiging gahaman pa ako. Ayokong maungusan ng tarantado kong kapatid na si Lucas. 18 hours ang biyahe namin. Nakahanda na rin ang hotel na aming tutuluyan. Saan ka pupunta? Iiwan mo ako dito mag-isa? Hindi ako tumugon. Mabilis ang bawat kilos. Yes, I'll be there in 20 minutes. Kausap ko sa kabilang linya ang assistant ni Mr. Lourdes na naghihintay na ito sa akin. Ano bang silbi na dinala mo lang ako dito para... Nicole, I have an urgent meeting now. May hotel staff na magdi-deliver ng pagkain para sa'yo. After you eat, magpahinga ka na. Huwag mo na akong hintayin. Pagkasabi ko ay agad akong umalis para puntahan ang Mandarin Oriental kung saan doon naghihintay si Mr. Lourdes. Pagkarating ko sa loob ay sinalubong ako ng kanyang bodyguard. But to my dismay, hindi si Mr. Lourdes ang naghihintay sa akin sa loob ng hotel, kundi ang kanyang nag-iisang tagapagmana, si Trixie, ang babaeng napagkasunduan na magiging fiancé ko. Oras na magsarado namin ang deal. Hello, Mr. Galvez. Matamis ang kanyang ngiti na sumalubong sa akin. This is the third time I met her. A very sophisticated woman. Maihahalin tulad sa mga modelo ang kanyang aura. Hello, Miss Lourdes. My response. She kissed me on my cheek. She apologized for the unexpected meeting. Instead of her dad, ay siya ang nandito ngayon. Humarap sa akin. Sorry to disappoint you, Enzo. Dad has an urgent meeting now. Ako na lang ang pinapunta niya dito. Ngumuwi ako, pero hindi ko ipinahalata ang aking pagkadismaya. I have some important matter to discuss with him, Miss Trixie. And yeah, you're right. I'm a bit disappointed right now. Pagsasabi ko ng totoo sa anak niya. My plan has changed, Miss Trixie. Gusto ko makipag-alyansa sa pamilya nyo in a professional way without the deal na magpapakasal ako sa'yo. Diretso kong sambit. Tumaas ang kanyang kilay at napahalakhak. Oh come on, Mr. Galvez. Sa pagkakaalam ko, hindi natuloy ang kasal nyo ng unika iha ng pamilya Valdez. Yes, that's true. It's a personal matter. However, instead of their daughter, I married to their adopted yesterday. Saad ko, porma lamang ang mukha niya na matamang nakatingin pa rin sa akin. Ah, I see. Good to know. And hopefully, Miss Trixie, hindi ito makakaapekto sa planong pag-invest ng pamilya nyo sa kumpanya namin. Pagkaklaro ko sa kanya. What if I told you na malaking epekto to para sa akin? Kumunot ang noo ko sa kanyang pahayag. What do you mean? Tinigasan ko ang aking boses para maramdaman niya na hindi ko gusto ang nagiging usapan namin ngayon.
Just stick to our deal, Enzo. Walang magbabago. We will invest in your company. Sumilay ang ngiti sa aking labi nang walang pagtutol sa kanya. Mas madali pala itong kausap kaysa sa ama nito. Akma na sana akong tatayo dahil na-close ko na ang deal at handa pa rin silang mag-invest despite the changes in our original plan na magpakasal kami. Thank you for your time, Miss Trixie. Kumpiyansa akong tumayo at pinasalamatan ito. I'm not yet finished, Enzo. Nang uuyam ang kanyang tingin na ikinahinto ko. Sa pagkakaalam ni Daddy, ay tayo pa rin na magpapakasal. She's too confident as if kontrolado niya ang usapan naming ito. What? Sinabi ko na sa iyo, di ba? That I'm already married, Miss Trixie. Panggigiit ko. Then, I'm willing to be your mistress. My eyebrow raised as I watched Miss Trixie offering herself to be my mistress. Matamis ang kanyang ngiting binitawan. Uminom muna ito ng wine bago tumayo. Tumaas pa ang kanyang isang kamay and touched my lips. Kailan ko kaya ito matitikman, Mr. Galvez? While playing my lips on her finger, napangiwi akong pinagmamasdan nito na tila ng aakit. Hindi agad na proseso ng aking utak ang kanyang walang prenong alok sa akin. Ano pa ang kaya mong maibigay sa akin, Miss Trixie, if I accept your offer? Panguuyam ko sa kanya. Everything, Mr. Galvez. Our businesses, lahat yan. Handa ako makipag-alyansa sa'yo including my body. Mas nagniningning ang kanyang mga mata sa aking naging tanong sa kanya. May smiled wide at kinuha ko ang isang basong wine at itinaas ko ito, gayon din ang ginawa niya. Cheers to our new partnership, Miss Trixie, in my husky voice. Cheers, Mr. Galvez. Ngayon pa lang, excited na akong makasama ka. Tumaas ang sulok ng aking labi bago kami nagpaalam sa bawat isa. I gave her a warm hug, something that she didn't forget. Dumiretso ako sa bar ng hotel na tinutuluyan namin bago ko naisipang balikan si Nicole. Another whiskey please. Sinalinan agad ng bartender ang bitbit kong baso at walang pag-aalangan ko itong nilagok. Nagpatuloy lang ako sa pag-inom hanggang sa maramdaman ko na lasing na ako. I don't even know what I'm feeling right now. I started questioning myself hanggang saan ako makikipagkompetensya sa kinakapatid ko sa ama para lang hindi niya ako mausugan. Damn to myself for allowing the things na alam ko may masasaktan. I was never a good human being mula nang umapak ako sa mansyon ng Galvez. Nang natamasa ko na ang panghawakan ang malalaking negosyo ay naging gahama na ako. Nagagawin ko ang lahat, mapanatili sa pwesto na tanging may kapangyarihan akong makontrol ito. Even my father ay kaya itong kontrolin at paikutin sa mga desisyon ko. Failure is not in my system. Gagawin ko ang lahat kahit naming masasaktan. And I knew the woman upstairs na naghihintay sa akin ay siya ang dehado sa sitwasyong pinapasok ko ngayon. Pinilit kong maglakad ng diretsyo palabas ng bar na sakop ng loob na tinutuluyan namin upang hindi mahalata sa information desk sa ground floor ng hotel na naparami na ako ng inom. Tiningnan ko ang aking relo. It past 11 na. Marahil ay tulog na ngayon si Nicole. Pagdating ko sa pinto ng hotel, binuksan ko ito using motion door sensor. Pagpasok ko sa loob, dumiretso na ako sa silid. Hindi ko na binuksan ang mga ilaw. Today is our honeymoon. But damn, heto ako ngayon, nagpapakalasing. Marahan akong tumabi kay Nicole. Tumagilid agad ito nang maramdaman ang aking paghinga. Maybe she's still awake. Napasinghap muna ako at marahang yumakap sa kanya. Still awake? Mahinahon kong tanong. Hinalikan ko ang kanyang balikat. Naka-night dress lang ito. Kahit madilim ang silid, may dim light naman sa gilid. Kaya nakikita ko ang kanyang pagkabigla sa ginawa kong paghalik sa kanya. Pinakasalan mo lang ba ako para paghintayin mo lang ako, Enzo? Mahina niyang saad
na nakatalikod pa rin sa akin. I told you not to wait for me. Usal ko habang nakayakap pa rin ako sa bewang niya. Kung ayaw mo pang umuwi bukas, pwes, mauna na ako. Anong silbi ko dito na nakatunganga lang? Hihintayin ko kung anong oras ka susulpot. Mariini ang sambit. May mahalaga lang akong pinuntahan kanina. Don't you understand that? Kinontrol ko ang pagtaas ng aking boses. In the first place, kasalanan ko naman. At mas lalo pa akong kinain ng aking konsensya sa tuwing naiisip ko ang napagkasunduan namin ni Miss Trixie. Mahalaga? Really? Hindi ako bobo, Enzo. Para paikutin mo ako. Kung may balak ka mang ilagay ako sa alanganin, better ngayon pa lang, pakawalan mo na ako kaysa mas gugustuhin mo pang saktan ako para lang sa pansarili mong interes. Shut up! Bumangon ako na napahilamos ang mukha. Nicole has a woman instinct when it comes to me. Kahit na nasa kumbento pa kami, nababasa niya bawat galaw ko. Kung hindi mo ako kayang ituring na asawa, Enzo, kahit respeto man lamang, may pinagsamahan tayo. Hindi ko ito ginusto ang nangyari sa atin. At kahit alam mong gusto kita noon pa man, hindi ko ibababa ang sarili ko ng dahil lang sa'yo. Hindi ako nakaimik sa kanyang mga banat. Pinagmasdan ko siya na nakaupo lamang ako sa kama, habang ito ay nakahiga pa rin na nakatalikod sa akin. Alam mong hindi lang ako ang sinalba ko sa kahihiyan, kundi ikaw rin. Yeah, I admit kasalanan ko lang kung bakit bigla ang naging kasalanan natin. At kung ipagpapatuloy mo yung katigasan ng ulo mo, pareho tayong masasabak sa kahihiyan. So obey my rules and don't you dare make any moves na ikagagalit ko. Hindi na ito umimik sa aking mga binitawang salita. Humiga ako muli at tumihaya. Minutong katahimikan ang namagitan sa aming dalawa. I heard her crying. Hindi rin ako nakatiis. Niyakap ko siyang muli at hinalikan sa batok. We are here for our honeymoon, Nicole. Hindi para pag-awayan lang natin ang mga walang kwentang bagay. Nandito na tayo at sa ayaw at sa gusto mo, gagampanan mo ang pagiging asawa mo sa akin. Pagpapaalala ko sa kanya. Again, I kiss her neck. Walang pagtutol ang nararamdaman ko galing sa kanya. So I continue to kiss her and touch her body. Matulog ka na. May pupuntahan pa tayo bukas. Hapo kong saad na nakapikit na rin ang aking mga mata sa 3 beses naming pagtatalik. Bakit? Saan tayo pupunta bukas? Tanong nito. Honeymoon natin to. Lilibutin natin ang buong Italy bago tayo bumalik sa Pilipinas.